Magnanakaw ka, hindi lang pera ang kinuha mo, kundi ang buhay mismo ng tatay mo. Ang boses ni Camille ay para matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng boardroom ng Salcedo Shipping. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang sobrang kulay kape na hawak ko, ang sobrang naglalaman ng 5 milyong pisong bonus at check para sa aking promosyon, ay bigla naging kasing init ng baga. Anong ibig mong sabihin, Camille? Nauutal kong tanong. Lumingon ako kay Adrian, ang aming CEO. Sir Adrian, hindi ko po naiintindihan. Kakaabot niya lang po nito sa akin dahil sa tagumpay ng Cebu International Project natin, di ba? Ngunit ang kaninang mainit at mapagkakatiwala ang tingin ni Adrian ay napalitan ng puot at matinding pagkabigo. Marahas niyang hinablot ang sobre mula sa nanginginig kong mga kamay. Akala ko iba ka sa kanila, Mara. Akala ko ang katapatan mo ay kasing tibay ng pagsisikap mong buhay ng tatay mo. Pero nagkamali ako. Inilapag ni Camille ang isang tumpok na mga dokumento sa mesa. Sir, tumawag ang kliyente natin mula sa Singapore. Ang kontratang pinirmahan nila ay hindi ang orihinal na bersyon na inaprubahan ng board. May mga binagong probisyon doon na naglalagay sa kumpanya sa pang-anib habang may 5 milyong piso na pumasok sa isang pribadong bank account. Account mo, Mara. Hindi totoo yan, wala akong ibang account kundi ang payroll ko lang. Sigaw ko habang ang luha ay nagsisimula ng gumilid sa aking mga mata. Sir Adrian, kilala niyo ako. Halos sa opisina na ako matulog para lang matapos ang proposal na yan. Bakit ko gagawin ang bagay na ikasisira ng kumpanya? Dahil kailangan mo ng pera para sa operasyon ng tatay mo. Malamig na sagot ni Camille. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang ng kanyang high heels ay parang dagok sa aking pagkatao. Huwag ka nang magmalinis. Nakita sa CCTV ang pagpasok mo sa archives room kagabi, lampas na ng 10:00. Dun mo kinuha ang orihinal na kontrata at pinalitan ng peke, di ba? Napaatras ako. Pumunta ako sa archives kagabi dahil may iniutos si Camille na ipahanap na lumang file. Pero paano ko mapapatunayan yun? Ang utos niya ay sa pamamagitan lamang ng tawag sa telepon. Adrian, please. Maniwala ka sa akin? Pagmamakaawa ko, lumapit ako sa kanya at tinangkang hawakan ang kanyang braso. Alam mong kailangan ko ang perang ito para sa operasyon ni tatay sa susunod na linggo. Kung gagawin ko yun, parang pinatay ko na rin ang sarili kong danggal. Marahas na iwinaksi ni Adrian ang kamay ko. Dangal, Mara. Ang mga taong desperado ay walang dangal. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Inaasahan ko ang resignation letter mo bago matapos ang araw na ito. At huwag mong asahan na makukuha mo ang bonus na yan. Ipapasa ko ang kasong ito sa legal department. Pero sir, ang tatay ko, mamamatay siya kapag hindi kami nakapagdeposito sa ospital na yung araw. Humahagulgol na ako. Halos lumuhod ako sa harap niya sa loob ng malamig na boardroom na yon. Ang mga board members na dati ay pumapalakpak sa akin, kanina lang ay ngayon ay nakatingin sa akin na parang ako ay isang maruming peste. Umalis ka na, Mara. Baka mas lalong lumala ang sitwasyon mo kapag tinawag ko ang mga pulis dito mismo. Huling salita ni Adrian bago siya tumalikod at humarap sa bintana. Tinitingnan ang malawak na dagat ng Cebu na tila ba doon niya gustong itapon ang lahat ng tiwala niya sa akin. Hinihila na ako ng 2 security guard palabas ng silid. Camille leaned in closer, whispering in my ear with a smirk that only I could see. Sabi ko sa'yo, Mara, ang isang hamak na sekretarya na galing sa squatter ay walang lugar sa itaas. Balik ka na sa putikan mo. Lutang ang aking isip habang kinukuha ko ang aking mga gamit sa desk. Ang bawat bulong ng mga katrabaho ko ay parang mga tinik na tumatarak sa aking balat. Akala mo kung sinong santa? Sabi ng isa. Magnanakaw pala! Dagdag ng isa pa. Ang hiya na nararamdaman ko ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Sa kulturang kinalakihan ko, ang mawalan ng dangal ay mas masahol pa sa kamatayan. Paglabas ko ng gusali ng Salcedo Shipping, sinalubong ako ng isang malakas na buhos ng ulan. Parang nakikirami ang langit sa aking pait. Wala akong payong, pero hindi ko na maramdaman ang lamig. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ng aking ama na nakahiga sa ICU, umaasa na ang kanyang anak ay mag-uuwi ng balitang may pambayad na kami. Nanginginig ang aking mga kamay nang makuha ko ang aking cellphone sa bag. May isang missed call mula sa ospital. Mabilis kong tinawagan ng numero. Hello, Nurse si Mara Villarreal ito, ang anak ni Mang Jose sa room 412.
Mamare mabuti po at tumawag kayo. Boses ng isang babae sa kabilang linya pero walang bakas ng pag-asa sa kanyang tono. Gusto lang po namin ipaalam na kung hindi po makakapag-settle ng initial payment para sa surgery ngayong hapon, kailangan na po nating ilipat si Mang Jose sa charity ward. At dahil puno po ang ward na yon, baka po kailangan nating humanap ng ibang ospital na tatanggap sa kanya. Nurse pakiusap, huwag muna. Parating na ako, gagawan ko ng paraan. Pagsisinungaling ko habang ang luha ay humahalo na sa patak ng ulan sa aking muka. Pasensya na po ma'am, policy po ng ospital. May hanggang alas 5 lang po kayo. Naputo lang tawag. Napasandal ako sa pader ng gusali dahan-dahang napaupo sa basang semento. Hawak ko ang aking bag ng mahigpit at doon ko naramdaman ang isang matigas na bagay sa loob. Ang maliit kong dashcam, ang kamera na ginagamit ko tuwing gabi para i-record ang aking mga training sessions para sa mga bagong staff. Nanginig ang buong katawan ko. Kagabi, nakabukas ba ang kamera na yun nang iwan ko sa desk ko bago ako pumunta sa archives? Hindi ito ang oras para sumuko. Kung akala ni Camille at Noel na nakuha na nila ang lahat sa akin, nagkakamali sila. Maaring ninakaw nila ang pera ko, ang trabaho ko at ang tiwala ng taong mahal ko. Pero hindi nila makukuha ang huling baraha ko. Tiningnan ko ang naglalakihang letra ng Salcedo Shift sa tuktok ng gusali. Sa ilalim ng ulan naramdaman ko ang pagsiklab ng isang bagay na mas mainit pa sa galit. Ito ay ang determinasyong mabuhay. Hindi niyo ako matatalo. Bulong ko sa gitna ng kulog. Para sa tatay ko, sisiguraduhin kong kayong luluhod sa harap ko. Tumakbo ako sa gitna ng baha, hindi inirinda ang mga sasakyang bumubusina at humahampas na tubig sa aking binti. Ang bawat hakbang ay parang karayo na tumutusok sa aking dibdib. Pagdating ko sa lobby ng St. Jude Medical Center, ang aking basang sapatos ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa makintab na sahig, katulad ng dumi na pilit na ipinapahid sa aking pangalan. Ma'am, bawal po kayong pumasok na ganyan kabasepiga sa akin ng guard. Ang tatay ko si Jose Villarreal sa room 412, kailangan ko siyang makita. Sigaw ko, ang boses ko ay basag at puno ng pait. Hindi ko na hinintay ang sagot niya at mabilis na tinungo ang elevator. Sa harap ng billing office, hinarap ko ang isang babaeng nakasalamin na malamig na nakatingin sa kanyang monitor. Pakiusap, miss. Huwag niyo munang ilipat ang tatay ko. Gagawan ko ng paraan ng deposito. Bigyan niyo lang ako ng kahit isang araw lang. Tiningnan ako ng babae mula ulo hanggang paa. Ang kanyang paningin ay puno ng paghuhusga. Kayo po ba si Mara Villarreal yung nasa balita ngayon? Napatigil ako. Anong balita? Iniharap niya ang kanyang cellphone sa akin. Dun sa isang viral post mula sa isang kilalang insider blog sa Cebu, ang aking mukha ay malinaw na nakapaskil. Ang caption, ang ahas sa Salcedo Shipping Secretaria, yang nagnakaw ng milyon-milyon para sa sariling interes huli sa akto. Ang mga komento sa ilalim ay mas masakit pa sa latay. Mukha pa namang mabait mamatay tao pala sa kumpanya. Dapat sa kanya mabulok sa kulungan. Nanlalamig ang aking buong katawan. Camille, hindi lang niya kinuha ang trabaho ko, palak niya rin akong ibaon ng buhay sa harap ng buong mundo. Ma'am, seryosong sabi ng building officer, dahil sa balitang ito, nag-instruction ng management na kailangan naming maging strikto. Ang mga fund transfer na inaasahan niyo mula sa kumpanya ay kinansela na ni Mr. Noel Salcedo. Kung wala kayong cash na maipapakita ngayon, kailangan na nating itigil ang maintenance medications ng tatay niyo. Anong sabi niyo? Halos hindi ako makahinga. Maintenance pero buhay niya ang nakataya rito. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Pasensya na po ma'am, negosyo rin po ang ospital. Lumuha ako nang walang humpay humawak sa counter para hindi matumba. Maawa kayo. Ililigtas ko lang ang tatay ko, siya na lang ang meron ako. Habang nakaluhod ako sa harap ng counter, biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang unknown number. Akala ko ay isa sa mga kamag-anak ko na handang tumulong. Hello, pakiusap, tulungan niyo ako. Ang galing mo talagang umarte, Mara. Pang best actress ang performance mo rito sa ospital, balita ko. Ang boses ni Camille ay malutong at puno ng pangungutya. Camille, bakit mo ginagawa ito? Alam mo mula akong kinalaman sa kontratang yun, bakit kailangan pati ang tatay ko madamay?
Dahil ang mga taong tulad mo, Mara, ay kailangang turuan ng leksyon. Masyado kang naging paborito ni Adrian. Akala mo ba ay madadaanan mo kami sa sipag at tiyaga dyan ka nagkakamali? Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay nasa mga taong marunong magmaniobra. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na parang kuko na kumakaskas sa pisara. Alam mo kung ako sa'yo tatanggapin ko na ang kapalaran mo? Bakit hindi mo na lang paunahin ang tatay mo sa kabilang buhay, tutal? Susunod ka rin naman sa kulungan. Hayop ka, Camille, isinusumpa ko. Pagbabayaran mo ang bawat luhang dumadaloy sa akin na yon. Good luck sa pagbabayad, Mara. Baka pati pambili ng kabaong wala ka. Pinatayan niya ako ng tawag. Nang hihina akong tumayo at dahan-dahang naglakad patungo sa ICU. Sa likod ng malaking salamin, nakita ko ang aking ama. Ang daming tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tawa tuwing nagdadala ko ng pasalubong na binignit, na yun ay maputla at tila ba bumibitaw na sa mundo. Pumasok ako sa loob matapos mag-sanitize. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang mga kamay na nagtrabaho bilang kargador sa pier para lang mapatapos ako ng pag-aaral. Ang mga kamay na kahit kailan ay hindi kumuha ng hindi sa kanya. Tay, bulong ko, ang boses ko ay pilit na pinatatatag. Tay, nandito na si Mara. Patawarin mo po ako kung wala akong kwentang anak. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng makina sa tabi niya. Bawat tunog ay parang bilang ng oras na natitira sa amin. Isang anak ako na handang ibigay ang lahat, pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay tinalo ako ng tadhana. Tay, huwag kang bibiti ha? Idiniit ko ang kanyang kamay sa aking isang pagmamano na puno ng hapes. Huwag kang makikinig sa kanila. Hindi ako magnanakaw. Ang anak niyo ay pinalaki niya ng tama. At hindi ko hahayaan na mamatay kayo ng ganito lang. Sa sandaling yon, isang matinding lamig ang dumaan sa aking puso. Ngunit, hindi ito dahil sa basa akong damit. Ito ay ang lamig ng isang desisyon na wala nang balikan. Tiningnan ko ang dashcam na nasa loob ng aking bag. Ang hiya o kahihiyang ibinigay nila sa akin ay gagawin kong sandata. Kung ang mundo ay naniniwala na ako ay isang masamang tao, ipakikita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang taong wala nang natitira kundi ang kanyang danggal. Lumabas ako ng ICU nang may ibang liwanag sa aking mga mata. Hindi na ako ang Mara na nagmamakaawa. Ako na ang Mara na handang maningil. Tinawagan ko ang isa sa mga staff sa opisina na palihim kong tinulungan noon nung nagkasakit ang kanyang anak, si Tess. Tess, kailangan ko ng pabor. Direkta kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Mara, naku, baka makita nilang kausap kita. Hindi nila malalaman. Kailangan ko lang mai-backup mo ang lahat ng server logs ng archives room kagabi. Alam ko may access ka sa IT room. Huwag mong buburahin, isave mo lang sa isang flash drive. Mara, delikado ang pinapagawa mo. Tess, ang tatay ko ang nakataya rito. Pakiusap, utang na loob. Narinig ko ang buntong hininga ni Tess sa kabilang linya. Sige, gagawin ko. Pero Mara, mag-iingat ka. Balitang-balita rito na si Noel Salcedo mismo ang nag-uutos na iscrub ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Noel Salcedo, ang kapatid ng lalaking minahal ko. Ang lalaking akala ko ay magliligtas sa akin pero siya pa pala maglulubog sa akin sa hukay. Salamat, Tess. Isang araw, pasasalamatan mo rin ako dahil ginawa mo ito. Ibinaba ko ang telepno at tumingin sa labas ng bintana ng ospital. Ang ulan ay tumila na, pero ang dilim ay nananatili. Adrian, Noel, Camille, maganda kayo. Dahil ang basurang itinapon nyo, babalik para sunigin ang inyong kaharian. Pagod at basa akong nakarating sa kanto ng aming tinutuluyang sa Bergilus. Ang mga eskinita rito ay tila mas lalong kumikipot habang daladala ko ang bigat ng aking kapalaran. Ang bawat sulyap ng mga kapitbahay, mga taong nakasama ko sa loob ng 3 taon ay tila may dalang lason. Nakita na rin nila ang balita. Mara, akala ko ba ay assistant ka na ng boss mo? Bakit parang basang sisiw ka na ngayon? Pangungutya ni Aling Nena, ang may-ari ng boarding house, habang naglalabas sa tapat ng kanyang pinto. Aling Nena, pakiusap po. Kailangan ko lang pong pumasok. Bulong ko, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Teka muna. Tumayo siya at humarang sa pinto.
Nabalitaan ko ang ginawa mo sa Salcedo Shipping. Magnanakaw ka raw, ayoko ng kriminal sa pamamahay ko, Mara. Baka pati ang mga gamit ko rito ay itakbo mo kapag hindi ka nakabayad ng renta sa katapusan. Hindi po ako magnanakaw, Aling Nena. Pinagbibintang lang po ako. Kahit na simula bukas humanap ka na ng ibang matitirhan. At bago ka umalis, siguraduhin mong bayad ang kuryente mo. Pumasok ako sa maliit kong kwarto at isinara ang pinto ng marahas. Napasandal ako sa kahoy na pader at dahan-dahang napaslide pababa hanggang sa mapaupo sa sahig. Ang kwartong ito na dati ay simbolo ng aking pagsisikap, puno ng mga post-it notes ng aking mga pangarap at mga gamot ni tatay ngayon ay tila isang selda. Inilabas ko ang dashcam mula sa aking bag. Nanginginig ang aking mga daliri habang kinukuha ang memory card. Ito na lang ang pag-asa ko. Inilagay ko ang card sa aking lumang laptop. Ang fan ng computer ay umugong ng malakas. Tila ba nagrereklamo rin sa bigat ng lihim na hawak nito? Hinanap ko ang folder ng mga video kagabi. 9:00, 10:00, lumitaw ang footage. Ang anggulo ay mula sa ibabaw ng aking desk, nakatutok sa archives room na nasa tapat lang ng aking workstation. Malabo ang paligid dahil tanging ang mga emergency lights lang ang nakabukas. Sa 10 minuto ng video, bumukas ang pinto ng archives. Lumabas si Camille, dala-dala ang isang asul na folder. Tumingin-tingin siya sa paligid, halatang kinakabahan. Pero hindi siya mag-isa. Isang lalaki ang sumunod sa kanya. Isang lalaki na kasuot ng mamahaling barong malinis ang gupit at may tindig na tila pagmamay-ari niya ang buong mundo. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Noel Salcedo. Sigurado ka bang walang nakakita sayo? Narinig ang boses ni Noel sa video kahit medyo basag dahil sa layo ng kamera. Oo, Sir Noel. Pinauna ko na si Mara. Sinabihan ko siyang hanapin ang lumang file sa kabilang building para siguradong wala siya rito. Sagot ni Camille. Nakita ko sa screen kung paano iniyabot ni Camille ang folder kay Noel. Binuksan ito ni Noel at pinalitan ang loob ng ibang mga papel. Mabuti, kapag nalaman ni Adrian na nawala ang orihinal na kontrata, kailangan natin ang sisisihin. At sino pa ba ang mas magandang biktima kundi ang perfect secretary niya? Pero sir, paano kung maghinala si Adrian sa akin? Tanong ni Camille, may halong takot sa boses. Tumawa si Noel isang tawang puno ng kasamaan. Huwag kang mag-alala. Gagawin nating kapani-paniwala ang lahat. Mapapasok ako ng pera sa account niya. At si Adrian, masyadong bilib yun sa pangalan ng pamilya namin. Mas pipiliin niyang maniwala na traidor ang empleyado niya kaysa isipin ang sariling kapatid niya ang nagnanakaw sa kumpanya para pambayad sa utang sa sugal. Paanong tatay niya? Balita ko ay operahan sa susunod na linggo. Wala akong pakialam sa tatay niya, Camille. Ang mahalaga makuha natin ang komisyon mula sa kalaban nating kumpanya. Kapag bumagsak ang Salcedo Shipping, ako ang lilitaw na tagapagligtas at ikaw ang magiging general manager ko. Pinatay ko ang video. Ang buong katawan ko ay nangangatog sa galit. Hindi lang ito simpleng inggit ni Camille. Ito ay isang planadong krimen ng taong dapat sana ay pinoprotektahan ang kumpanya. Napayak ako, pero hindi na ito iyak ng kawalan ng pag-asa. Ito ay iyak ng isang taong nagising sa malupit na katotohanan. Noel Salcedo, ang taong laging nakangiti sa akin tuwing dadaan sa desk ko. Ang taong nagbibigay pa ng tsokolate tuwing Pasko. Siya pala ang kukuha sa buhay ng tatay ko para lang sa kanya mga utang sa sugal. At si Adrian ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking puso. Naging bulag siya. O baka naman mas pinili niya maging bulag dahil ang katotohanan ay masakit para sa kanyang dangal. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Bulong ko sa sarili habang nakatingin sa mukha ni Noel sa screen. Akala niyo ba ay basura lang ako na pwedeng itapon kapag tapos na ninyong gamitin? Niyakap ko ang aking sarili sa gitna ng dilim ng aking kwarto. Sa loob ng memory card na ito, hawak ko ang katotohanang magpapabagsak sa kanila. Pero alam ko hindi sapat na ipakita lang ito kay Adrian. Kung alam na ni Noel na may ebidensya ako, baka hindi lang trabaho ang mawala sa akin. Baka pati ang buhay ko at ni tatay ay manganib. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging mas mabilis kaysa sa kanila. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato namin ni tatay nung graduation ko.
Nakangiti siya roon, suot ang kanyang lumang polo shirt, proud na proud sa kanyang anak. Tay, hindi kita bibiguin, pangako ko. Kung kailangan maging ahas din ako para talunin ang mga ahas na ito, gagawin ko. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Mara, buksan mo ito? May mga pulis na naghahanap sa rito, sigaw ni Aling Nena. Mabilis kong hinablot ang memory card at itinago sa loob ng aking medyas. Isinara ko ang laptop at itinago sa ilalim ng kama. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa aking dibdib. Ang laban ay nagsisimula na. At hindi ako papayag na mamatay nang hindi na isusulat ang katapusan ng kwentong ito. Napatayo ako sa gitna ng dilim, ang tibok ng puso ko ay parang tambol na nagbababala ng pangganib. Mara, buksan mo ito kung ayaw mong ipasira ko ang pintong ito, sigaw muli ni Aling Nena. Mabilis kong isinuksok ang memory card sa pinakailalim ng aking medyas. Dinidiinan ito sa aking balat hanggang sa maramdaman ko ang kanto ng plastik. Isang malalim na hininga ang kinuha ko bago ko binuksan ang pinto. Hindi lang si Aling Nena ang nandoon. 2 kulis at isang pamilyar na bulto ng lalaki ang nakatayo sa masikip na pasilyo. Si Adrian. Ang kanyang muka ay parang inukit sa bato, malamig, malayo at puno ng otoridad na dati ay hinahangaan ko. Pero ngayon ay kinatatakutan ko na. Sir Adrian, bulong ko. Sumama ka sa amin, Mara. Huwag mo nang gawing mas mahirap ang sitwasyon para sa sarili mo, sabi ni Adrian. Ang boses niya ay walang bahid ng emosyon, na tila ba hindi niya ako niyakap nung nakaraang buwan nang mamatay ang aking aso, o hindi niya ako binigyan ng pag-asa na magkasama naming bubuuin ang pangarap ko sa kumpanya. Bakit, sir? Dahil ba sa mga kasinungalingan ni Camille? Matapang kong tanong habang pilit na hindi tinitingnan ng mga pulis. Dalhin siya sa sasakyan, utos ni Adrian sa mga pulis bago lumingon kay Aling Nena. Salamat sa pakikipagtulungan. Hindi ako dinala sa presinto. Sa halip, huminto ang sasakyan sa isang madilim at pribadong bahagi ng baybayin sa SRP Cebu. Ipinag-utos ni Adrian sa mga pulis na lumayo muna. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng street lamp at sa gitna ng ingay ng mga alon, hinarap ko ang lalaking akala ko ay magliligtas sa akin. Nahanap na namin ang mga files sa laptop mo, Mara. Ang bank account na nakapangalan sa'yo ay mayroon ng 5 milyong piso. Ano pa ang kailangan mong patunayan? Tanong ni Adrian. Lumapit siya sa akin hanggang sa maramdaman ko ang bango ng kanyang mamahaling pabango, isang amoy, na ngayon ay nagpapaalala sa akin ng pagkabulok ng sistema. Adrian, makinig ka. Hinablot ko ang aking cellphone. Sa gitna ng takot, na-upload ko na ang video mula sa dashcam sa aking cloud storage. Hindi ako ang nagnakaw. Ang kapatid mo, si Noel. Siya ang pumasok sa archives kasama si Camille. Pinalitan nila ang kontrata para pambayad sa utang niya sa sugal. Iniharap ko ang screen ng cellphone sa kanya. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata nang makita ang mukha ni Noel sa video. Nakita ko ang paghigpit ng kanyang panga. Alam niya. Alam niyang totoo ang sinasabi ko. Ngunit sa halip na magalit kay Noel, lumingon siya sa akin ng may lungkot na mas masakit pa sa sampal. Ibigay mo sa akin ang phone mo, Mara. Sabi niya ng mahina. Ano, Adrian? Ito ang ebidensya ko. Ito ang maglilinis sa pangalan ko at magliligtas sa tatay ko. Mara, pakiusap! Hinawakan niya ang balikat ko pero mabilis akong umiwas. Si Noel ay kapatid ko. Siya ang matitirang kadugo ko matapos mamatay ang mga magulang namin. Ipinangako ko sa nanay ko na poprotektahan ko siya kahit anong mangyari. At paano ako? Paano ang tatay ko? Sigaw ko, ang boses ko ay humalo sa ihip ng hangin. Ipapako mo ako sa krus para sa kasalanan ng kapatid mo, Adrian. Mamamatay ang tatay ko kapag hindi ako nakabalik sa ospital na may malinis na pangalan. Yumuko si Adrian, pagkatapos ay kumuha ng isang checkbook mula sa kanyang bulsa. Mabilis siyang nagsulat at iniabot sa akin ang isang piraso ng papel. 10 milyong piso, sabi niya. Doble ng bonus na dapat ay sayo. Kunin mo ito. Gamitin mo para sa operasyon ng tatay mo. Pumunta kayo sa Maynila o sa ibang bansa, ipagagamot ko siya sa pinakamagaling na doktor. Tinitigan ko ang tseke. 10 milyong piso. Ito ang sagot sa lahat ng dasal ko. Ito ang buhay ng tatay ko.
Ito ang katiwasayan na matagal ko nang pinapang-arap. Pero ang kapalit ay yung pananahimik ko. Tanong ko, ang boses ko ay nanginig sa pagkasuklam. Iwan mo ang ebidensya, aminin mo ang kasalanan at sisiguraduhin kong hindi ka makukulong. Sasabihin ko na lang na nagkaroon ng areglo. Mara, ito na ang pinakamabuting paraan para sa ating lahat. Tiningnan ko si Adrian. Sa mga sandaling yon, nakita ko ang tunay na kulay ng kanyang dangal. Ang dangal para sa kanya ay ang pagtakip sa baho ng pamilya Salcedo gamit ang pera. Ang tingin niya sa akin ay hindi kapantay, kundi isang empleyado na may presyong kayang bayaran. Akala mo ba, Adrian, ay mabibili mo ang lahat? Dahan-dahan kong kinuha ang check mula sa kanyang kamay. Nakita ko ang bahagyang pagniti niya. Akala niya ay nanalo na siya. Ngunit sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan kong pinunit ang check. Isang beses, dalawang beses, hanggang sa maging maliliit na piraso ito na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Mara, anong ginagawa mo? Sigaw niya, bakas ang gulat sa kanyang mukha. Ang tatay ko ay pinalaki ako ng mahirap. Pero kailanman ay hindi niya ako tinuro ang kumain ng perang galing sa pambabastos sa katotohanan. Sabi ko, ang bawat salita ay itinatanim ko sa kanyang dibdib. Ang 10 milyong piso mo ay basura kumpara sa danggal na pilit mong ninanakaw sa akin. Magkakasuka, Mara, mabubulok ka sa kulungan. Paano mo maililigtas ang tatay mo kung nasa likod ka ng mga rehas? Mas pipiliin ko pang tumingin sa salamin na alam kong matapat ako kaysa mabuhay sa marangyang bahay na binuo mula sa kasinungalingan mo. Tinalikuran ko siya. At wag mong isipin na tapos na tayo, Adrian. Dahil ang memory card na hinahanap nyo, wala sa phone na ito. Napatigil siya. Anong ibig mong sabihin? Lumingon ako sa kanya nang may mapait na ngiti. Secretary mo ako sa loob ng 5 taon. Alam ko kung paano magtago ng mahahalagang dokumento. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagpapakita sa inyong mga Salcedo na ang maliliit na tao ay may hangganan din. Naglakad ako palayo sa kanya, patungo sa mga pulis na naghihintay. Alam kong sa desisyong ito mas lalong nanganib ang buhay ni tatay. Alam kong wala na akong pambayad sa ospital bukas. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na lakas. Pagpasok ko sa sasakyan ng pulis, idiniit ko ang aking paa sa sahig. Dinarama ang munting memory card sa loob ng aking medyas. Handa na akong makulong dahil alam ko ang katotohanang dala ko ang magpapalaya sa akin sa huli. Hindi ako dinala sa kulungan. Sa halip, pinalaya ako ng mga pulis sa tapat ng presin. Tumatapos ang isang tawag mula sa abogado ni Adrian. Hindi dahil naniwala sila sa akin, kundi dahil ayaw ni Adrian ng ingay. Ang kaso ay pending investigation, isang paraan para manatili ang banta sa ibabaw ng ulo ko habang pinagmumukha nila akong isang kriminal na pinagbigyan lang. Pinapalaya ka namin dahil sa kabaitan ni Mr. Salcedo, sabi ng isang pulis bago ako tinalikuran. Pero huwag kang aalis ng Cebu, bantay ka sa amin. Napatawa ako ng mapait habang naglalakad sa madilim na kalsada. Kabaitan, ang kabaitang sinasabi nila ay ang pag-iwan sa akin sa gitna ng kawalan-walang trabaho, walang pera at may pangalang puno ng putik. Madaling araw na nang makabalik ako sa ospital. Alam kong hindi na ako pwedeng manatili rito. Sa tulong ni Tess na palihim na nag-abot sa akin ng kaunting ipon niya, ay nakahanap ako ng isang ambulance yang handang itakas ang tatay ko patungo sa aming probinsya sa Argao. Mara, sigurado ka ba rito? Tanong ni Tess habang tinutulungan akong iligpit ang mga gamit ni tatay. Delikado ang lagay ng tatay mo para sa mahabang biyahe? Wala na akong pagpipilian, Tess. Kung mananatili kami rito, unti-unti kaming papatayin ng mga Salcedo sa pamamagitan ng paniningalang ospital na hindi ko na kayang bayaran. Sa probinsya may mga kakilala kami. Doon kahit paano, ligtas kami sa mga mata ng media. Sagot ko habang tinitingnan ng tatay ko na mahimbing na natutulog dahil sa sedatives. Ang biyahe patungong Argao ay puno ng kaba. Ang bawat lubak ng daan ay tila banta sa mahinang puso ni tatay. Ngunit nang makita ko ang pamilyar na mga puno ng niyog at ang amoy ng dagat, bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Dinala ko si tatay sa aming lumang bahay, isang maliit na dampa na malayo sa kabihasnan. Dito ako lumaki.
Dito nang arap ang tatay ko na balang araw ay makakaahon din kami. Ngunit ang katahimikang inaasahan ko ay hindi dumating. Pagbaba pa lang namin ng ambulance, siya nakita ko na ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Ang social media ay mabilis pa sa hangin. Ang balita tungkol sa magnanakaw na anak ni Jose ay nakarating na rito. Mara, totoo bang sabi-sabi sa Facebook? Tanong ni Ka Ingo, ang matalik na kaibigan ni tatay. Naninakawan mo raw ang mga Salcedo? Hindi totoo yan, Ka Ingo. Pinag-initan lang po ako dahil alam ko ang baho nila. Depensa ko pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa probinsya, ang hiya o kahihiyan ay parang isang nakakahawang sakit. Ang isang maling balita ay sapat na para ituring kang itinakwil. Lumipas ang 3 araw. Ang pera ni Tess ay paubos na. Ang tatay ko ay nangangailangan ng oxygen at mga gamot na hindi available sa maliit na health center ng aming barangay. Habang nakaupo ako sa tabi ng kanyang higaan, pinapanood ang kanyang mahirap na paghinga, naramdaman ko ang muling pagbalot ng kawalan ng pag-asa. Kailangan kong gumalaw. Bulong ko sa sarili. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at hintayin na lang siyang mawala. Binuksan ko ang aking laptop. Gamit ang mahinang internet signal sa aming lugar, hinanap ko ang pangalang matagal nang tumatakbo sa isip ko, Mr. William Thompson. Ang CEO ng kumpanyang Singaporean na biktima rin ng palsipikadong kontrata ni Noel. Sa aking pananaliksik, natuklasan ko ang isang bagay na hindi alam ni Adrian. Si Mr. Thompson ay hindi lang basta kliyente. Siya ay isang bilyonaryong kilala sa pagiging strikto sa etika ng negosyo. At base sa mga balita sa Singapore, balak niyang idemanda ang Salcedo Shipping ng halagang igit pa sa kayang bayaran ng kumpanya. Kung malalaman ni Mr. Thompson ang katotohanan, kung malalaman niya na ang orihinal na kontrata ay pinalitan ng kapatid mismo ng CEO, nagliwanag ang aking isip. Sumulat ako ng isang email. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang profesional. Dear Mr. Thompson, I am Mara Villarreal, the former executive assistant to Adrian Salcedo. I have in my possession the digital evidence of what truly happened during the contract signing. The breach was not a mistake, but a calculated fraud by Noel Salcedo. I am not asking for money. I am asking for justice. If you want to save your investment and see the real culprits behind bars, I have the evidence you need. Ipinadala ko ang email at huminga ng malalim. Alam kong sinusugal ko ang lahat dito. Kung mahanap ako ng mga Salcedo bago sumagot si Mr. Thompson, tapos na ako. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa palengke para bumili ng kaunting bigas, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng aming eskinita. Hindi ito pamilyar sa aming lugar. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumalik. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Ngunit bago pa ako makapasok, isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng aming balkonahe. Hindi siya pulis. Hindi rin siya si Noel o Adrian. Siya ay isang matandang lalaking dayoan may tindig, nakagalang-galang at mga matang matalas. Mara Villarreal? Tanong niya sa wikang Ingles. Who are you? Tanong ko, dahan-dahang kinukuha ang aking cellphone para tumawag ng tulong. I am William Thompson. Sabi niya, lumapit siya ng bahagya. I received your email, and I don't like being cheated by people like the Salcedos. I am here to see if your evidence is as strong as your courage. Napatigil ako. Mr. Thompson ay narito sa Argao. Tumingin ako sa loob ng bahay, kung saan naroon ang tatay ko, at pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ang valley o ang ilalim ng aking pagdurusa ay dahan-dahan na nagkakaroon ng haddan paakyat. Pasok po kayo, Mr. Thompson. Sabi ko, ang boses ko ay puno na ng determinasyon. Ipakikita ko sa inyo ang lahat. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa akin. Ito ay tungkol na sa katotohanang yayanig sa buong Cebu. Sa loob ng aming maliit na dampa sa Argao, ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan at ang mabigat na paghinga ni tatay mula sa kabilang kong kwarto. Sa harap ng mesa, nakaupo si Mr. William Thompson, tinitingnan ang footage sa aking lumang laptop. Nakita ko ang pagdidilim ng kanyang mukha nang mapanood ang sandali kung saan pinalitan ni Noel ang kontrata habang nakangisi. Nang matapos ang video, isinara ko ang laptop at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata.
I have the server logs too, Mr. Thompson. Mahinahong kong sabi. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan mula sa IT department. It proves that Noel used Camille's credentials to override the system. Hindi ito pagkakamali. Ito ay sadyang panloloko. Huminga ng malalim si Mr. Thompson at sumandal sa kanyang upuan. I've been in business for 30 years, Mara. I've seen greed, but to frame a loyal employee and risk ₱100 million partnership for gambling debts? That is a special kind of stupidity. Hindi lang po ito katangahan, Mr. Thompson. Ito ay kawalan ng danggal, sagot ko. At si Adrian alam niyang totoo. Pinili niyang protektahan ang kapatid niya at itapon ako sa putikan. Tinitigan ako ni Mr. Thompson. Bakit ka nakikipag-ugnayan sa akin? Pwede mong ibenta ang video na ito sa mga kalaban ng Salcedo sa mas malaking halaga? Hindi pera ang kailangan ko, sir. Justice for my father and my name. Matapang kong sabi. Gusto kong makita ang mga Salcedo na humihingi ng tawad sa harap ng publiko. Gusto kong bawiin ang danggal na kinuha nila sa amin. Gumiti ng bahagya ang matanda. I like your spirit, Mara. My lawyers are preparing a massive lawsuit against Salcedo Shipping, but a lawsuit takes time. They will crush you before we even reach the court. Ano pong balak niyo? Be my eyes and ears, Mara. My company is an investor. I can demand an independent audit and a representative inside the firm while the investigation is ongoing. Magtrabaho ka para sa akin. I will provide the best doctors for your father and legal protection for you. Nanlaki ang aking mga mata. Pinagtatrabaho niyo ako? Laban sa kanila? No, pagtataman niya. You will work for the truth. Maganda ka. Babalik tayo sa Cebu hindi bilang isang sekretarya kundi bilang representative ng Thompson Group. Ngunit bago pa ako makasagot, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bahay. Isang barangyang SUV na hindi bagay sa aming bako-bakong daan. Mabilis akong tumingin sa bintana. Si Adrian. Stay here, Mr. Thompson, sabi ko bago lumabas ng pinto. Sinalubong ko si Adrian sa balkonahe. Mukha siyang pagod. Gusot ang kanyang polo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Mara, salamat sa Diyos na hanap din kita. Sabi niya akmang lalapit pero humarang ako. Bakit ka narito, Adrian? Hindi pa ba sapat ang 10 milyong pinunit ko sa harap mo? Mara, pakiusap, makinig ka. Nagsisimula na mag-imbestiga ang board. Noel is panicking. Camille is talking to the police secretly. Mapapahamak ka kapag nadamay ka sa gulo nila. Sumama ka na sa akin, itatago kita sa isang ligtas na lugar. Ligtas na lugar o kulungan na may aircon, depensa ko. Narito ka dahil natatakot na lumabas ang katotohanan. Natatakot kang mabulok ang kapatid mo sa bilibid at madamay ang pangalan ng pamilya mo. Mara, ginagawa ko ito para sa'yo. Gusto kong iligtas ang tatay mo. Huli na ang lahat, Adrian, putol ko sa kanya. Eksaktong lumabas si Mr. Thompson mula sa pinto, bit-bit ang kanyang briefcase. Nang makita ni Adrian ang bilyonaryo para nakakita siya ng multo, namutla siya at napaatras. Mr. Thompson, what are you doing here in Arga? Nauutal na tanong ni Adrian. I am visiting my new consultant, Adrian. Malamig na sagot ni Mr. Thompson. And I was just hearing some very interesting stories about your brother. Consultant? Lumingon si Adrian sa akin, puno ng gulat at sakit ang kanyang mga mata. Mara, anong ginawa mo? Ginawa ko ang dapat mong ginawa nun pa, Adrian. Sabi ko ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Pinili ko ang katotohanan kaysa sayo. Mula ngayon hindi mo na ako tauhan. Maghaharap tayo sa boardroom, pero sa pagkakataong ito ako na ang may hawak ng baraha. Mara, sisirain mo ang kumpanya, sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan namin, sigaw ni Adrian. Hindi ko ito sinisira, Adrian. Kayo ang sumira rito nang piliin ninyong yurakan ng isang taong tapat sa inyo. Tinalikuran ko siya. Umalis ka na. Ang susunod nating pag-uusap ay sa harap na ng mga abogado. Pumasok ako sa loob at isinara ang pinto ng malakas. Naririnig ko pa ang pagsigaw ni Adrian sa labas, pero sa unang pagkakataon, hindi na ako nasasaktan. Ang utang na loob na nararamdaman ko sa kanya noon ay tuluyan ng naputol. Inayos ni Mr. Thompson ang kanyang salamin.
The war has officially started, Mara. Tomorrow, my medical team will transport your father to a private suite in Cebu. And you? You will prepare to face them. Tumingin ako sa aking tatay na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay tila payapa na. Tay, malapit na, bulong ko. Ibabalik ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Ang gabi sa Argao ay tahimik. Pero sa loob ko, alam kong ang bagyong parating sa Cebu ay mas malakas pa sa anumang naranasan ko. Ang dating sekretaryang inapi ay magbabalik na at sa pagkakataong ito, wala na akong ititira para sa mga traidor. Mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Sa ilalim ng proteksyon ni Mr. Thompson, ang aking tatay ay inilipat sa isang private suite sa pinakamagandang ospital sa Cebu City. Hindi ko mapigilang mapaluha nang makita ang mga dalubasang doktor na tumitingin sa kanya. Ang lahat ng ito, ang kaligtasan ni tatay, ay bunga ng aking pagpili sa katotohanan kaysa sa pananahimik. Ngunit hindi ako pwedeng magpahinga. Habang ligtas ang tatay ko, ang gyera sa loob ng Salcedo Shipping ay lalong umiinit. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng marangyang opisina ni Noel Salcedo, nararamdaman na ang lamat ng kanilang sabwatan. Anong ibig mo sabihin na hindi mo mahanap ang dashcam? Sigaw ni Noel sabay hampas sa mesa. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanilisik sa takot. Si Camille, na nakatayo sa harap niya, ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang designer bag. Sir Noel, hinaluog na ng mga tauhan mo ang boarding house niya. Maging ang bahay nila sa Argao, pinasok na rin natin, pero wala roon ang ebidensya. Tangga! Noel lunged forward, grabbing Camille's arm. Sinabi mo sa akin na isang hamak na probinsya na lang siya, na madali siyang takutin. Pero ngayon kasama na niya si William Thompson. Alam mo ba kung ano ang pwedeng gawin ng matandang yon sa atin? Nasasaktan ako, Sir Noel. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Camille. Mas masasaktan ka kapag nabulok tayo sa kulungan. Camille, ikaw ang gumamit ng login ko para palitan ang kontrata. Ikaw ang huling nakita sa archives kapag bumagsak ako siguraduhin kong kasama kitang lulubog. Binitawan ni Noel si Camille ng marahas. Napaupo si Camille sa sofa, humihikbi. Sa sandaling iyon, ang ambisyon na nagtulak sa kanya para traidurin ako ay napalitan ng purong pagsisisi, hindi dahil sa nagkasala siya, kundi dahil nahuli na sila. Habang nangyayari ito, nasa tapat ako ng salamin sa aking bagong silid sa isang high-end hotel. Suot ko ang isang elegante ngunit simpleng black suit. Wala na ang maluwag na uniforme ng sekretarya. Ang buhok ko ay maayos na nakastyle at ang aking mga mata ay puno ng lamig. Mara! Pumasok si Mr. Thompson sa silid. The Independent Audit Committee will meet with the board tomorrow morning. Noel tried to block it, but since I threatened to pull out my 200 million peso investment, Adrian had no choice but to agree. Salamat, sir. Sabi ko. Handa na po ba ang lahat? Yes, but remember, the Salcedos will fight dirty. Noel is desperate. People like him are most dangerous when they are cornered. Alam ko po, kinuha ko ang aking cellphone. Kaya naman sisimulan ko na ang pagbuwag sa kanilang dalawa. Nagpadala ako ng isang maikling mensahe kay Camille. Isang litrato ang screenshot ng video kung saan malinaw na nakikita ang kanyang mukha habang hawak ang asul na folder sa archives. Kasunod dito ang isang mensahe, Camille, alam kong sinisisi ka na ni Noel. Alam kong balak kanyang gawing taming. May 10 oras ka para mag-isip. Maging saksi laban sa kanya o mabulok kasama niya. Ikaw ang mamili. Hindi lumipas ang 5 minuto, tumunog ang phone ko, si Camille. Hindi ko ito sinagot. Hinayaan ko siyang mabaliw sa kaba. Gusto kong maramdaman niya ang bawat segundo ng takot na naramdaman ko noong pinalalabas ako sa gusali na parang kriminal. Kinabukasan ng atmosfera sa Salcedo Shipping ay mabigat pa sa semento. Ang mga empleyado ay nagbubulungan. Alam ng lahat na may mangyayari. Pagpasok ko sa lobby, kasunod si Mr. Thompson at ang kanyang mga legal counsel, ang lahat ng mata ay nakatuon sa amin. Nakita ko ang mga dating katrabaho ko na dati ay nanguya sa akin. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at paggalang. Good morning! Bati ko sa receptionist na dati ay tumangging bigyan ako ng tubig. Nandyan ba si Mr. Adrian Salcedo ang kinatawan ng Thompson Group ay narito na?
Sa boardroom nakaupo si Adrian sa dulo ng mesa. Mukha siyang hindi nakatulog ng ilang gabi. Sa tabi niya ay si Noel na pilit na nagpapakatapang at si Camille na hindi makatingin ng diretso sa kahit kanino. Mara? Bulong ni Adrian nang makita ako. May halong sakit at pangumulila sa kanyang boses, pero tinitigan ko lang siya ng walang emosyon. Let's begin, ani Mr. Thompson inilapag ang kanyang briefcase. Tumayo si Noel. Wait, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan narito ang babaeng ito. She's a terminated employee accused of theft. Bakit siya pinapayagang makinig sa internal affairs ng kumpanya? Because she is my primary witness and consultant, Mr. Salcedo. Malamig na sagot ni Thompson. And if you have a problem with that, we can discuss this in front of the National Bureau of Investigation instead. Natahimik si Noel. Umupo siya, pero ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Sinimula ng auditor ang paglalahad ng mga discrepancy sa kontrata. Habang nagsasalita ang auditor, tinitingnan ko si Camille. Nakita ko ang pagpawis ng kanyang no. Nakita ko ang mabilis na paghinga niya. The logs show that the archive room was accessed at 10:15 p.m., sabi ng auditor, using the credentials of C. Reyes. However, the security cameras in the hallway were manually looped for 15 minutes. See? Noel pointed at Camille. Si Camille ang may hawak ng credentials na yan. Sabi ko na nga, ba Adrian may ginagawa itong si Camille sa likod natin. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Lumingon siya kay Noel, hindi makapaniwala sa bilis ng paglaglag nito sa kanya. Sir Noel, anong... Don't lie to us, Camille. Sigaw ni Noel, tumayo at itinuro siya. Inamin mo sa akin kagabi na gusto mong sirain si Mara dahil sa inggit Adrian siya, ang may kasalanan ng lahat. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Ang relationship reversal na binuo ko. Dahan-dahan akong tumayo. Talaga, Noel, si Camille lang? Inilabas ko ang aking tablet at ikinonekta ito sa projector ng boardroom. Kung si Camille lang ang may gawa nito, bakit sa video na ito tila ba ikaw ang nag-uutos sa kanya? Pinindot ko ang play. Ang buong boardroom ay napuno ng boses ni Noel mula sa dashcam. Mabuti, kapag nalaman ni Adrian na nawala ang orihinal na kontrata, kailangan natin ang sisisihin. At sino pa ba ang mas magandang biktima kundi ang perfect secretary niya? Ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Si Adrian ay dahan-dahang tumingin sa kanyang kapatid, ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emosyon, mula sa gulat, patungo sa matinding galit. Noel, mahinang sabi ni Adrian. It's a fake Photoshop yan, AI-generated. Sigaw ni Noel pilit na inaagaw ang tablet ko, pero mabilis siyang hinaran ng security ni Mr. Thompson. Hindi yan fake, Adrian, sabi ni Camille biglang tumayo habang umiiyak. Totoo ang lahat. Inutusan ako ni Noel. Tinakot niya ako na tatanggalin niya ako kapag hindi ako sumunod. At ang pera na pumasok sa account ni Mara, si Noel ang nag-transfer niyon gamit ang dummy account. Hayop ka, Camille! Noel lunged towards her, pero bago pa niya mahawakan ng babae, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Mula kay Adrian. Adrian! Noel touched his cheek, shocked. Umalis ka rito, sabi ni Adrian. Ang boses niya ay nanginginig sa pot. Umalis ka rito bago ko mismo ang tumalog sa mga pulis. Adrian, kapatid mo ako, pinoprotektahan lang kita. Noel tried to grab Adrian's arm. Hindi proteksyon ang tawag sa pagpatay sa danggal ng ibang tao para sa sarili mong bisyo. Sigaw ni Adrian. Security, escort him out. Call the police. I want a full statement from Ms. Reyes as well. Habang kinakaladkad si Noel, palabas ng silid, lumingon siya sa akin, isinusumpa ako. Pero hindi ako natakot. Tiningnan ko siya ng diretsyo hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Naiwan kami sa boardroom. Si Camille ay nakayuko humihikbi sa gilid. Si Adrian naman ay dahan-dahang naupo, hinawakan ang kanyang ulo tila ba gumuho ang buong mundo niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin. Mara, I'm so sorry. Tumingin ako sa kanya, pero wala na ang dating pag-ibig sa aking mga mata. Ang sorry mo, Adrian, ay hindi makakabayad sa muntik ng pagkamatay ng tatay ko sa probinsya dahil sa kawalan ng pambili ng oxygen. Hindi rin yan mababalik ang 3 araw na itinuring akong basura ng buong Cebu. Gagawin ko ang lahat para makabawi, sabi niya. Hindi mo kailangang makabawi sa akin. Sagot ko habang kinukuha ang aking mga gamit.
Kailangan mong harapin ang pananagutan mo sa batas at sa kumpanya. Mr. Thompson and I will be monitoring the legal proceedings. Lalakad na sana ako palabas nang muling magsalita si Adrian. Mara, babalik ka ba ang posisyon mo? Gusto kong ikaw ang maging project manager ng buong Cebu operation. Napatigil ako sa pinto. Lumingon ako sa kanya ng may tipid na ngiti. Salamat, Adrian. Pero hindi na ako ang Mara na nangangailangan ng trabaho mo. Ngayon ako na ang Mara na magdedesisyon kung sino ang karapat-dapat na pagkatiwalaan. Lumabas ako ng boardroom ng may taas no. Ang bawat hakbang ko sa hallway ng Salcedo Shipping ay parang isang deklarasyon ng kalayaan. Pero habang papunta ako sa elevator, isang tawag ang natanggap ko mula sa ospital. Ma'am Mara, kailangan niyo pong pumunta rito agad, sabi ng nurse. Ang tatay niyo, nagkaroon po ng komplikasyon. Ang kaba na akala ko ay wala na ay muling bumalik. Ang tagumpay ko sa boardroom ay biglang nawalan ng kulay. Sa gitna ng aking pagkapanalo laban sa mga kaaway, tila ba may isa pang laban na kailangan kong harapin at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang bawat palapag na dinadaanan ng elevator ay tila isang taon ng paghihintay. Pagdating sa ikawalong palapag, mabilis akong tumakbo patungo sa ICU ng St. Luke's Medical Center. Ang sapatos kong takong na kanina lang ay tunog ng kapangyarihan sa boardroom na yon ay parang mabigat na kadena sa bawat hakbang ko. Nasaan ang tatay ko, si Jose Villarreal? Sigaw ko sa nurse station. Ma'am, sandali lang po. Kasalukuyan po siyang nire-resuscitate sa loob. Nagkaroon po ng pulmonary edema dahil sa panghihina ng kanyang puso. Paliwanag ng nurse habang pinipigilan akong pumasok. Napaupo ako sa plastic na upuan sa hallway. Napatingin ako sa aking mga kamay. Malinis ang mga ito, walang bahid ng dumi, suot ang mamahaling relo na bigay ni Mr. Thompson bilang bahagi ng aking bagong imahe. Pero bakit pakiramdam ko mas marumi ako ngayon kaysa noong naglalaba ako sa Argao? Diyos ko, pakiusap. Bulong ko ang aking no ay nakasandal sa aking naninginig na mga palad. Ibinigay niyo na sa akin ang hustisya. Ibinigay niyo na sa akin ang pagkakataong linisin ang pangalan ko. Huwag niyo namang bawiin ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Anong silbi ng tagumpay ko sa Salcedo Shipping kung ang taong pinag-alayan ko nito ay hindi na aabot sa dulo? Anong silbi ng pagluhod ni Noel at paghingi ng tawad ni Adrian? Kung ang tanging palakpak na gusto kong marinig ay ang mahinang boses ni tatay na nagsasabing, "Proud ako sa'yo, Mara." Mara? Lumingon ako. Si Adrian. Hingal na hinga siya, gulo-gulo ang buhok. Malayo sa ayos niya sa boardroom kanina. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng pagod. Nabalitaan ko ang nangyari. I called the hospital director, they're bringing in the best cardiologist in the city. Sabi niya akmang tatabi sa akin, pero tumayo ako at lumayo. Adrian, umalis ka na. Hindi mo na kailangang gawin ito. Tapos na ang obligasyon mo sa akin nang mailabas ang kapatid mo sa gusali. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi ito tungkol sa obligasyon, Mara. Tungkol ito sa pagiging tao. Lumapit siya ng bahagya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kalaki ang nawala sa akin. Hindi lang ang kumpanya, kundi ang tiwala ng taong pinaka-importante sa akin. Huli na, Adrian. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag na kahit anong pagdidikit ang gawin mo, mananatili ang mga lamat. Hinarap ko siya, ang mga mata ko ay namumugto na sa luha. Pumunta ka rito para pagaanin ang loob mo, para hindi ka makonsensya kung sakaling mamatay ang tatay ko. Huwag mo akong gamitin para sa redemption mo. Napatigil si Adrian. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, pero hindi ko na yon alintana. Ang emosyon ko ay nakalaan na lamang sa taong nasa loob ng ICU. Eksaktong bumukas ang pinto ng silid, lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang maskara. Dok, kumusta po ang tatay ko? Mabilis kong tanong. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na siya for now. Pero Mara, kailangang maisagawa ang bypass surgery sa lalong madaling panahon. Hindi nakakayanin ng puso niya ang isa pang attack. His body is very weak from the stress of the past few weeks. Gawin niyo po ang lahat, Dok. Kahit magkano babayaran ko. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. I'll prepare the papers. We need to do it tomorrow morning. Nang makaalis ang doktor, napasandal ako sa pader.
Nakita ko si Adrian na may kausap sa telepo. No sa malayo, malamang ay inaayos ang mga bayarin o ang mga espesyalista kahit na sinabihan ko siyang wag na. Hinayaan ko na lang siya. Sa pagkakataong ito, ang buhay ni tatay ang prioridad ko, hindi ang aking pride. Pumasok ako sa loob ng ICU nang payagan ako ng nurse. Nakita ko ang aking ama, ang daming makina ang nakapaligid sa kanya. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Tay, nanalo na tayo? Bulong ko, ang luha ko ay pumatak sa kanyang balat. Si Noel, dinala na ng mga pulis. Si Camille aamin na sa lahat. Wala nang magsasabi na magnanakaw ang anak mo. Malinis na tayo, tay. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri. Hindi niya idinilat ang kanyang mga mata, pero naramdaman ko ang mahinang pisil niya sa kamay ko. Kaya pakiusap, tay. Lumaban ka. Huwag mo akong iwan na kaya ko na kayong bigyan ng magandang buhay. Di ba sabi mo, pangarap mong makakita ng sunset sa dagat na hindi tayo nag-aalala sa kakainin natin bukas? Gagawin natin yan, tay. Pangako. Habang nakabantay ako, dumating ang aking abogado na kinuha ni Mr. Thompson. Mukha siyang balisa. Miss Villarreal, may problema tayo. Bulong ng abogado sa labas ng ICU. Anong problema? Hindi ba sapat ang video? Ang video ay malakas na ebidensya, pero ang kampo ni Noel ay nagsumite ng motion. Sinasabi nilang ang footage ay nakuha ng illegal at invasion of privacy dahil walang pahintulot ang kumpanya sa dashcam mo sa loob ng opisina. At higit sa lahat, may lumitaw na bagong witness. Witness sino? Isang dating security guard. Sinasabi niya na binayaran mo raw siya para iloop ang camera footage nung gabing iyon para palabasin na si Noel ang pumasok. Mara, pinalalabas nilang ikaw nag-frame up kay Noel para makakuha ng pera kay Mr. Thompson. Napakuyom ang aking mga palad. Hindi totoo yan, alam natin? Lahat na si Noel ang may gawa niyon? Alam natin pero sa mata ng batas, kapag nagkaroon ng reasonable doubt at bumaligtad ang mga saksi, pwedeng mabasura ang kaso. At ang masama pa rito, si Camille. Bigla siyang nawala. Hindi na siya makontak ng mga pulis. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking sikmura. Noel Salcedo. Kahit nasa likod na ng rehas ang galamay ng pera at kapangyarihan niya ay gumagalaw pa rin. Gagamitin nila ang bawat butas ng batas para baliktarin ang biktima. Anong kailangan nating gawin? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Kailangan nating mahanap si Camille bago siya makapanumpa sa panig ni Noel. At kailangan nating patunayan na ang security guard ay binayaran. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang bail hearing ni Noel ay sa makalawa. Tumingin ako sa loob ng ICU sa aking amang nakikipaglaban para sa kanyang hininga. At tumingin ako sa labas sa mundong pilit na bumabawi sa aking tagumpay. Hindi pa tapos ang laban, sabi ko sa aking sarili. Lalabas na sana ako para tawagan si Mr. Thompson nang makita ko ang isang itim na sobre na iniwan sa ibabaw ng upuan kung saan ako nakaupo kanina. Binuksan ko ito. Walang sulat sa loob, isang litrato lang. Litrato ng aking ama sa loob ng ICU na kinuhanan mula sa malayo. At sa likod ng litrato, may nakasulat na 2 salita sa pulang tinta. Bitiw o patay. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi lang ang pangalan ko ang gusto nilang sirain. Ngayon pati ang huling hininga ng tatay ko ay ginagawa nilang laro. Nabitawan ko ang itim na sobre. Ang litratong iyon ang patunay na may matang nakamasid sa bawat paghinga ng tatay ko sa loob ng ICU ay dahan-dahang nahulog sa sahig ng ospital katabi ng aking mga paa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga monitor at ang pagmamadali ng mga nurse ay naging isang malabong ugong sa aking pandinig. Bitiw o patay? Ang bawat letra ng pulang tinta ay tila mga tulo ng dugo na sumasakal sa aking leeg. Lumingon ako sa paligid, hinihingal-hinahanap ang sinumang kahina-hinala sa mahabang hallway. Ang bawat matandang lalaki naglalakad, ang bawat janitor na naglilinis, ang bawat taong nakasuot ng face mask ay tila isang banta. Mara, anong nangyari? Mabilis na lumapit si Adrian nang makita ang aking pamumutla. Pinulot niya ang sobre at ang litrato. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Ang gulat ay napalitan ng purong pait at matinding galit.
Hayop ka, Noel! Bulong niya ang kanyang mga kamay ay nanginig sa pagkakuyom. Adrian, ikaw ba ang may gawa nito? Sigaw ko, itunulak ko siya palayo, kahit na wala na akong lakas. Gagamitin niyo ang buhay ng tatay ko para lang maligtas ang kapatid mo. Ganito ba talaga kayong mga Salcedo? Kapag hindi niyo mabili ang katotohanan, papatayin niyo na lang ang mga saksi. Hindi maramaniwala ka, wala akong kinalaman dito. Sinubun ka ni Adrian na hawakan ang aking mga kamay para pakalmahin ako. Ipinapangako ko sa'yo hindi ko alam na aabot si Noel sa ganito. I thought he was just trying to win the legal case, not this legal case. Napatawa ako nang mapait punong-puno ng luha ang aking mga mata. Ang kapatid mo ay isang halimaw, Adrian. At ikaw ang lumika sa kanya dahil sa tagal mong pagtakip sa mga kasalanan niya. Security, sigaw ni Adrian sa dalawang bodyguard na ibinigay ni Mr. Thompson. I-lockdown ang floor na ito. Walang papasok o lalabas sa ICU nang hindi nyo check ang ID. At tawagan nyo ang Head of Hospital Security ngayon din. Humarap muli si Adrian sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na ngayon ko lang nakita. Mara, makinig ka. Hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa tatay mo. Kung kailangang ako mismo ang magbantay sa pintong yan ng walang tulog, gagawin ko. Bakit, Adrian? Para saan? Tanong ko. Dahil ito na lang ang tanging paraan para mabuhay ang konsensya ko. Sagot niya, bago mabilis na lumayo para makipag-usap sa mga pulis. Pumasok ako sa loob ng ICU at naupo sa tabi ni tatay. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Ang takot na naramdaman ko kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi na naghahanap ng luha kundi ng katarungan. Tinawagan ko si Mr. Thompson. Sir, they are threatening my father's life. Direkta kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Noel is playing dirty. He's trying to make me drop the case. I heard about the security guard and Camille Bus. Ni Mr. Thompson, seryoso at mabigat. Mara, this is how people like Noel survive. They feed on fear. If you back down now, they won't let you live. They will eliminate you once you're no longer useful. Anong dapat kong gawin? My father is scheduled for surgery tomorrow. He is vulnerable. I am sending my private tactical security team to the hospital. They will replace the hospital guards. And as for Camille, my people found a lead. She was spotted in a small pension house in Danao. Noel's men are keeping her there until the hearing. Danao, naalala ko ang isang lumang rest house na nabanggit ni Camille noon. Alam ko kung nasaan siya. Sir, kailangan ko siyang makuha. Siya lang ang tanging paraan para mapatunayan na ang video ay hindi fake at ang guard ay binayaran. It's too dangerous, Mara. Let the police handle it. The police might be on Noel's payroll, sir. Secretary ako ni Adrian sa loob ng 5 taon. Alam ko kung sino-sino ang tumatanggap ng sobre mula sa mga Salcedo. Ako ang pupunta. Camille trusts me, or at least she fears me more than she fears Noel. Then I'll send my men with you, ani Mr. Thompson. But Mara, remember, once you step out of that hospital, you are a target. Bago ako umalis, muli kong tiningnan ng aking ama. Tay, sandali lang po. Aalisan ko lang ng mga tinik ang daan natin para paggising niyo malaya na tayo. Paglabas ko ng ICU, nakita ko si Adrian na nakatayo pa rin sa hallway tila isang bantay na aso. Nang makita niyang bitbit ko ang aking bag at nakasuot ng jacket, hinarang niya ako. Saan ka pupunta, delikado? Sa labas, Mara? Pupuntahan ko si Camille, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Sasama ako, mabilis niyang sagot. Hindi kita kailangan, Adrian. Kailangan mo ako, giit niya. Alam ko ang mga shortcut sa Danao. At higit sa lahat, ang mga tauhan ni Noel sa pension house na yon. Ako ang kumuha sa kanila. Kilala nila ang boses ko. Mas madali tayong makakapasok kung nandoon ako. Tinitigan ko si Adrian. Sa gitna ng lahat ng panloloko at sakit, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na totoo ang pagnanais na itama ang lahat, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang kapatid. Sige, sabi ko. Pero tandaan mo ito, Adrian, kapag napatunayan kong may kinalaman ka sa pagbabanta sa tatay ko, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Tanggap ko, sagot niya.
Sumakay kami sa isang itim na SUV kasama ang dalawang armadong tauhan ni Mr. Thompson. Ang biyahe patungong Danao ay puno ng katahimikan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa ingay ng makina. Habang binabaybay namin ang madidilim na kalsada ng Northern Cebu, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa aking bag. Sa loob ng bag na iyon ay ang orihinal na dashcam unit. Ang pisikal na ebidensya na hindi nila nahanap sa Argao dahil ibinigay ko ito kay Tess bago kami umalis ng Cebu. Ngayon, kailangan ko na lang ang boses ni Camille para selyuhan ang kapalaran ni Noel. Pagdating namin sa Danao, huminto kami sa isang liblib na pension house na napapalibutan ng matataas na pader at mga puno ng mangga. Madilim ang paligid, tangi ang ilaw sa guardhouse ang nakabukas. Dito yun, bulong ni Adrian. Ang Blue Horizon. Dito ay tinatago ni Noel ang mga taong ayaw niyang makita ng publiko. Ready? Tanong ng tauhan ni Mr. Thompson. Tumango ako. Ang takot na nararamdaman ko kanina sa ospital ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang layunin ng tapusin ang yera na hindi ko naman sinimulan pero ako ang tatapos. Dahan-dahan kaming bumaba ng sasakyan. Ngunit bago pa kami makalapit sa gate, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng pension house, kasunod ang isang matinis na tili. Isang tili na kilalang-kilala ko, si Camille. Hindi! Sigaw ko, at sa kabila ng panganib tumakbo ako patungo sa loob. Ang putok ng baril ay tila humiwas sa katahimikan ng gabi sa Danao. Hindi ko inisip ang panganib. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Camille ang huling piraso ng puzzle na magliligtas sa amin. Mara, wag delikado! Sigaw ni Adrian habang pilit akong hinahabol. Ngunit ang bilis ng takbo ko ay dala ng adrenaline at desperasyon. Pagpasok namin sa bakuran ng Blue Horizon, sinalubong kami ng amoy ng pulbura at ang anino ng dalawang lalaking nagmamadaling tumakas patungo sa likod ng gusali. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng room 104, nakabukas ang pinto. Doon sa malamlam na ilaw ng isang fluorescent bulb, nakita ko si Camille na nakasalampak sa sahig, nakatakip ang mga kamay sa kanyang muka at nanginginig ang buong katawan. Camille? Patakbo akong lumapit sa kanya. Camille, ayos ka lang ba, May? Tama ka ba? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Maputla ang kanyang mukha, puno ng luha at pawis. Sa pader sa itaas ng kanyang ulo makikita ang butas ng bala. Isang babala. 1 sentimetro na lang at baka wala na siyang buhay. Mara! Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Pinapapatay na niya ako! Si Noel? Pinapapatay na niya ako! Nandito na kami, Camille. Hindi ka na nila masasaktan. Sabi ko habang inaalalayan siyang tumayo. Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Camille na makita si Adrian sa likod ko. Adrian, please. Sabihin mo sa kapatid mo hindi ako magsasalita. Huwag lang niya akong ipapatay. Lumapit si Adrian at lumuhod sa tapat niya. Nakita ko ang lungkot at galit sa kanyang mga mata. Camille, sapat na ang pananahimik. Nakita mo na kung paano ka ituring ni Noel? Para sa kanya, isa ka lang saan ka pang pwedeng itapon o sirain kapag tapos na siyang gamitin. Pero may pamilya ako, Adrian. May mga anak ako sa probinsya. Hagulgol ni Camille. Sabi niya papatayin niya rin sila kapag bumaliktad ako. Hinawakan ko ang makabilang balikat ni Camille. Pinilit ko siyang tumingin sa aking mga mata. Camille, makinig ka? Ang tanging paraan para maprotektahan mo ang pamilya mo ay ang ilagay si Noel sa loob ng kulungan. Hanggat malaya siya, hawak niya ang leeg mo. Mr. Thompson has the resources to protect your family. We can move them tonight. Pero kailangan namin makuha ang katotohanan. Wala na akong choice, di ba? Tanong ni Camille, may halong pagsuko. Wala ka ng choice, kundi ang gawin ng tama, sagot ko. Eksaktong papasok na ang mga tauhan ni Mr. Thompson para isecure ang area nang biglang tumunog ang intercom sa loob ng kwarto. Isang boses na kilalang-kilala namin ang umalingaw-ngaw. Adrian! Mara! Alam ko naririyan kayo! Ang boses ni Noel ay kalmado, ngunit may dalang pangalib na nakakapangilabot. Akala niyo ba ay ganun lang kadali yun na dahil nakuha niyo si Camille tapos na ang laro? Noel, sumuko ka na? Sigaw ni Adrian sa kawalan. Alam na ng lahat ang totoo. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo.
Sumuko, Adrian, kapatid ko. Masyado kang malinis. Alam mo ba kung nasaan ang mga tauhan ko ngayon? Wala riyan sa danaw. Nandun sila sa ospital. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang puso ko ay tila tumiga sa pagtibok. Anong ibig mo sabihin, Noel? Sigaw ko. Ang tatay mo, Mara. Kamusta na kaya ang kanyang oxygen supply? Kamusta na kaya ang surgery niya bukas? Isang tawag ko lang hindi na aabot ang matandang yon sa operating table. Hayop ka, Noel. Huwag mo madamay-damay ang tatay ko. Halos mawalan ako ng kontrol. Gusto kong basagin ang intercom. Gusto kong lumipad pabalik ng Cebu City. Ito ang deal, patuloy ni Noel. Ibigay niyo sa akin ang dashcam, ibigay niyo sa akin si Camille, at sisiguraduhin ko matutuloy ang surgery ng tatay mo at mabubuhay siya. Pero kung hindi, well, baka kailanganin mo na ring magpa-reserve ng kabaon para sa kanya. Mara, huwag kang makikinig sa kanya, giit ni Adrian. Magsisinungaling lang siya. May 30 minuto kayo, sabi ni Noel bago naputol ang linya. Katahimikan ang gumalat sa kwarto. Tiningnan ko si Camille na ngayon ay mas lalong natatakot. Tiningnan ko si Adrian na tila bahiyang-hiya sa ginagawa ng kanyang sariling dugo. Mara, anong gagawin natin? Tanong ni Adrian. Ang tatay mo... Huminga ako ng malalim. Ang bawat segundo ay parang isang taon. Sa isang panig ang hustisya para sa lahat ng sinapit ko. Sa kabilang panig ang buhay na nag-iisang taong mahal ko sa mundo. Ito ang no-win choice na inihanda ni Noel. Ngunit biglang naalala ko ang sinabi ni Mr. Thompson kanina. The Salcedos feed on fear. Hindi tayo susunod sa kanya. Sabi ko, ang boses ko ay matatag kahit nanginginig ang aking mga kamay. Pero ang tatay mo, tawagan niyo si Tess. Utos ko sa tauhan ni Mr. Thompson. Tess is with the hospital director. She has the flash drive I gave her. At si Mr. Thompson, sinabi niya kanina na ang kanyang tactical team ay nasa ospital na. Anong ibig mo sabihin, Mara? Tanong ni Adrian. Ito ang twist na hindi alam ni Noel. Kinuha ko ang dashcam unit mula sa aking bag. Hindi lang ito ang ebidensya. Camille ang record ng usapan niyo ni Noel nung gabing yon. Hindi lang yun nakuha sa dashcam. Nakuha rin yun sa voice recorder na palihim kong iniwan sa ilalim ng desk mo noon dahil alam ko may ginagawa kayong masama. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Mara, matagal mo na kaming pinagmamatyagan. Danga lang nakataya rito, Camille. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Tiningnan ko si Adrian. Adrian, kailangan mong tawagan ang head of security ng ospital. Sabihin mo sa kanila na i-isolate ang floor ni tatay. Mr. Thompson's men will handle the rest. Samantala tayo, dadalhin natin si Camille diretso sa NBI. Hindi sa polis, sa NBI. Mara, napakadelikado nito. Babala ni Adrian. Mas delikado kung papayag tayong maging sunod-sunuran sa isang halimaw. Sabi ko habang hinihila si Camille palabas. Tara na, wala na tayong oras. Habang pabalik kami ng Cebu, ang bilis ng sasakyan ay tila ba nakikipagkarera sa kamatayan. Panay ang tawag ko sa ospital, pero walang sumasagot. Ang bawat ring ng telepono ay parang tunog ng isang bomba na malapit ng sumabog. Pagpasok namin sa syudad, nakita ko ang mga naglalakihang billboards ng Salcedo Shipping. Ang mukha ni Adrian at Noel ang simbolo ng kapangyarihan at yaman. Isang pamilyang pilit kong kinalaban at ngayon ang lahat ay nakasalalay sa susunod na 10 minuto. Nandito na tayo, sabi ni Adrian habang humihinto sa harap ng NBI Regional Office. Bumaba kami ng sasakyan kasama si Camille. Pero bago pa kami makapasok sa pinto, isang puting van ang humarang sa amin. Lumabas ang 4 na lalaking armado at sa gitna nila, si Noel. Hindi na siya ang Noel na laging nakasuot ng barong. Ngayon nakasuot siya ng jacket may dalang baril at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ibigay niyo siya sa akin. Sigaw ni Noel, itinutok ang baril sa amin. Ibigay niyo ang dashcam. Hinarangan ako ni Adrian. Noel, itigil mo na ito. Papatayin mo ba ang sarili mo, kapatid? Wala na akong kapatid, sigaw ni Noel. Meron lang ako mga taong humaharang sa gusto ko. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng NBI. Lumabas ang mga armadong agent kasama si Mr. Thompson. Ibigay mo ang baril, Noel, sabi ni Mr. Thompson.
Ang mga tauhan mo sa ospital nahuli na sila. Ang tatay ni Mara ay ligtas at kasalukuyang nasa operating room. Tapos na ang laro. Nabitawan ni Noel ang kanyang baril. Ang kanyang mukha ay dumaan sa matinding gulat at pagkatapos ay purong takot. Napaluhod siya sa semento habang pinalilibutan ng mga agent. Tumingin ako sa kanya, hindi na may galit, kundi may matinding pagkasuklam. Nakalimutan mo, Noel. Ang mga taong tulad mo ay malakas lang kapag ang kalaban nila ay natatakot. Pero kapag wala nang natitira sa amin, kundi ang dangal, wala ka ng kapangyarihan. Dinala si Noel sa loob. Si Camille naman ay dahan-dahang sumunod para magbigay ng kanyang opisyal na pahayag. Naiwan kami ni Adrian sa labas. Ang gabi ay malamig pero ang bigat sa aking dibdib ay dahan-dahang nawawala. Mara, hawak ni Adrian ang aking kamay. Ayos ka lang ba? Kailangan ko pumunta sa ospital, Adrian. Sabi ko, ang mga mata ko ay nakatuon sa malayo. Kailangan ko makita ang tatay ko. Sasamahan kita, sabi niya. Hindi. Binitawan ko ang kanyang kamay. Gusto kong mag-isa muna. Marami pa tayong dapat pag-usapan, Adrian, pero sa ngayon, ang tatay ko muna ang mahalaga. Sumakay ako sa sasakyan ni Mr. Thompson at tumungo sa ospital. Sa loob ng bawat segundo ng biyahe ang dasal ko ay isa lang. Sana pagdating ko roon, gising na si tatay. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ang sumalubong sa akin. Sa bawat yabag ng aking sapatos sa malinis na sahig ng hallway, patungong operating room, tila ba dahan-dahang nababawasan ang tinik sa aking dibdib? Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang tanging natitira ay ang pananabik na makita ang aking ama. Pagdating ko sa tapat ng pintuan ng surgery room, nakita ko si Tess na nakaupuya. Kap-yakap ang aking lumang bag. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumayo at yanakap ako ng mahigpit. Mara, salamat sa Diyos. Ligtas ka. Umiiyak na sabi ni Tess. Ang tatay mo, nasa loob pa, pero sabi ng mga nurse, maayos ang takbo ng operasyon. Ang mga tauhan ni Mr. Thompson, hindi sila umalis sa pinto hanggang sa mailipat si tatay sa loob. Salamat, Tess. Maraming salamat sa lahat, bulong ko. Naupo ako sa tabi niya, nararamdaman ang matinding pagod na ngayon lang gumapang sa aking buong katawan. Ang ilang araw na pakikipaglaban sa mga higante ng Salcedo Shipping ay tila ba kumuha ng lahat ng aking lakas. Lumipas ang 2 oras bago bumukas ang pinto. Lumabas ang doktor, pagod man ay may ngiti sa kanyang mga labi. Success ang bypass surgery, Mara, sabi ng doktor. Ang tatay mo ay isang fighter. In a few hours, ililipat na siya sa recovery room. Kailangan lang niya ng mahabang pahinga pero wala na siya sa panganib. Napaluhod ako sa sahig. Hindi para magmakaawa, kundi para magpasalamat. Sa wakas ay tapos na ang dilim. Kinabukasan habang natutulog pa si tatay, ang balita sa buong Cebu ay sumabog. Ang pag-aresto kay Noel Salcedo sa harap ng NBI ay naging headline sa lahat ng pahayagan at news program. Ang secretary-turned-thief na balita noon ay napalitan ng The Brave Whistleblower at The Corruption in Salcedo Shipping. Sa utos ni Adrian, isang press conference ang itinawag sa lobby ng kumpanya. Hindi ako obligadong pumunta pero gusto kong marinig ang mga salitang nararapat sa akin. Tumayo si Adrian sa harap ng mga kamera, suot ang kanyang pinaka-formal na suit, pero ang kanyang mukha ay puno ng pagpapakumbaba. I am here today not as the CEO of Salcedo Shipping, but as a man who failed to protect the truth, simula ni Adrian. Nais kong humingi ng paumanhin sa publiko, lalo na kay Miss Mara Villarreal. Mara is innocent. My brother Noel Salcedo, together with Camille Reyes, orchestrated a fraud to frame an innocent woman. Pinili kong magbulag-bulagan noon para protektahan ang danggal ng pamilya ko, pero natutunan ko kay Mara na ang tunay na danggal ay hindi nanggagaling sa apelido, kundi sa katotohanan. Pinanood ko siya sa TV screen sa loob ng kwarto ni tatay. Nakita ko ang pagluha ni Adrian habang binabasa ang kanyang public apology. Mara, wherever you are! Patuloy ni Adrian direkta sa camera. I am ready to accept any legal consequences of my silence. And I am formally offering you a position as the new project management director of this company with the full authority to clean our ranks. Ang kumpanyang ito ay hindi karapat-dapat sa'yo. Pero sana
ay bigyan mo kami ng pagkakataong itama ang lahat sa ilalim ng iyong pamumuno. Ipinatay ko ang TV. Tiningnan ko ang aking ama na dahan-dahan nang ididilat ang kanyang mga mata. Mara, mahinang tawag ni tatay. Tay, nandito po ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ayos na po ang lahat, ligtas na po kayo, at malinis na po ang pangalan natin. Ngumiti si tatay, isang ngiting tila ba nag-alis ng lahat ng pait na dinanas namin. Alam ko anak, pinalaki kitang may danggal. Alam ko, hindi ka bibigay. Makalipas ang ilang araw bumisita si Adrian sa ospital. May dala siyang mga bulaklak at ang opisyal na appointment letter. Mara, napanood mo ba ang press con? Tanong niya, hindi makatingin ng diretsyo sa akin. Napanood ko, Adrian. Salamat sa paglilinis ng pangalan ko, mahinahon kong sagot. On offer ko, seryoso ako, Mara. Kailangan ka ng kumpanya. Kailangan kita. Tiningnan ko ang appointment letter, pagkatapos ay binaling ko ang tingin sa aking ama na mahimbing na natutulog. Adrian, tatanggapin ko ang posisyon, sabi ko na nagpaliwanag sa kanyang muka. Pero hindi bilang empleyado mo. Tatanggapin ko ito bilang kinatawan ng Thompson Group. Mr. Thompson and I have formed a consultancy firm. We will manage the project, but I want the full power to fire anyone who has connections to Noel's corruption. At higit sa lahat, ano yun? Tanong ni Adrian. Gusto kong humingi ka ng paumanhin ng personal sa tatay ko. Gusto kong makita mo ang taong muntik nang mawala dahil sa katahimikan mo. Walang pag-aalinlangan na tumango si Adrian. Gagawin ko. Gagawin ko ang lahat, Mara. At sana, balang araw, mapatawad mo rin ako. Tumingin ako sa bintana sa malawak na langit ng Cebu. Ang pagpapatawad, Adrian, ay hindi isang regalo na ibinibigay dahil lang hiningi ito. Ito ay pinaghihirapan. Simulan natin sa trabaho. At ang natitira, ipaubaya natin sa panahon. Habang paalis si Adrian, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng 10 milyong piso. Hindi ako bumalik sa putikan. Hindi rin ako naging kasing sama ng mga kaaway ko. Nanatili akong Mara Villarreal, ang anak na lumaban ng sekretarya, yang tumindig at ang babaeng napatunayan na ang danggal ay hindi kailanman mabibili. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Sa isang mataas na gusali sa Business Park ng Cebu, hindi na ang ingay na mga utos ni Camille ang naririnig ko. Sa halip ang gumubati sa akin tuwing umaga ay ang mga ngiti ng aking sariling mga tauhan. Sa pinto ng aking opisina nakasulat ang gintong mga letra Mara Villarreal, Managing Partner, Villarreal and Thompson Consultancy. Hindi naging madali ang 6 na buwang yon. Ang bawat araw ay ginugol ko sa paglilinis ng pangalan ng Salcedo Shipping mula sa dumi na iniwan ni Noel. Sa ilalim ng aking pamumuno bilang consultant, maraming tiwaling opisyal ang natanggal at maraming mga empleyadong tulad ko noon masisipag. Pero walang boses ang nabigyan ng pagkakataong umangat. Isang hapon, habang tinitingnan ko ang mga dokumento para sa paglulunsad ng Villarreal Foundation, isang pundasyong binuo ko para sa mga manggagawang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa trabaho ay kumatok si Adrian. Hindi na siya ang CEO na nakatingin sa akin mula sa itaas. Ngayon siya ang katuwang ko sa pagpapatakbo ng mga proyekto at sa loob ng 6 na buwan pinatunayan niya ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto sa ilalim ng aking supervision. Marahanda na ang mga papeles para sa Argao Project, sabi ni Adrian, inilapag ang folder sa aking mesa. May dala rin siyang kape, ang paborito kong timpla na siya mismo ang gumagawa. At gusto ko lang ipaalam na ang desisyon ng korte sa kaso ni Noel ay pinal na. 10 taon siyang makukulong ng walang piyansa. Huminga ako ng malalim. Salamat, Adrian. At si Camille? Nagbayad na ang pamilya niya ng danyos perwisyo sa kumpanya. Kasalukuyan siya nagsisilbi ng kanyang probation at balita ko ay bumalik siya sa probinsya nila para magsimulang muli ng tahimik. Tumango ako. Karma. Hindi ito laging mabilis pero laging eksakto. Ang mga naghangad na ibaon ako sa putikan ay sila mismong nalunod sa sarili nilang mga gawa. Mara, tawag ni Adrian bago siya lumabas. Magagawa mo bang sumama sa amin ni Tatay Jose mamayang gabi? Gusto niya mag-dinner tayo sa tabing dagat. Numumiti ako ng bahagya.
Si Adrian at ang aking ama ay naging malapit nitong mga huling buwan. Tinupad ni Adrian ang kanyang pangako. Hiningi niya ang tawad ni tatay ng nakaluhod at simula noon hindi siya tumigil sa pagpapakita na karapat-dapat siyang muling pagkatiwalaan. Sige Adrian, susunod ako pagkatapos ng meeting ko, sagot ko. Nang makaalis si Adrian, tumayo ako at tiningnan ang malawak na tanawin ng Cebu mula sa aking bintana. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at ginto sa langit. Napahawak ako sa aking dibdib sa tapat ng aking puso. Naalala ko ang gabi sa ulan, kung saan itinapon ako na parang basura. Naalala ko ang takot sa loob ng ICU. Pero ang lahat ng iyon ay naging bahagi na lang ng aking nakaraan, isang mapait na alaala na nagpatatag sa aking pagkatao. Pagdating ko sa Argao ng gabing yon, sinalubong ako ng amoy ng dagat at ang tawanan ni Tatay at Adrian sa tapat ng isang maliit ngunit magandang bahay na ipinatayo ko para sa amin. Malusob na si tatay, nakakalakad na siya ng walang saklay at ang kanyang mga mata ay puno muli ng buhay. Anak, nandito ka na, yakap sa akin ni tatay. Tingnan mo ang sunset, Mara. Napakaganda, di ba? Yanakap ko si tatay ng mahigpit. Opo, tay, napakaganda. Tumingin ako kay Adrian na nakatayo sa tabi namin. Hindi ko pa masasabing kami na uli pero ang lamat sa aming pag-itan ay dahan-dahan ng laghihilom sa pamamagitan ng katapatan at respeto. Wala nang lihim. Wala nang hiya. Meron na lamang bagong simula. Sa gitna ng dapit hapon, napatunayan ko ang isang bagay. Ang yaman ay pwedeng mawala. Ang trabaho ay pwedeng makuha, pero ang danggal ng isang taong lumalaban para sa katotohanan ay hinding-hindi kailanman mabibili. Ako si Mara Villarreal. Isang anak, isang lingkod at isang babaeng malaya. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihigan, kundi sa pagyakap sa isang umagang puno ng pag-asa.